kwento. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang pati na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Pam ng Santa Rosa, Laguna. 28 years old. At kasalukuyan pong nagtatrabaho dito sa abroad. Madalas po akong nakaka-relate sa mga sinasabi mo, DJ Lindsay, na may mga taong magaling lamang sa umpisa. Ito rin po yung dahilan kung bakit napasulat ako dito sa Lihim ng Liham. DJ Lindsay, 3 years na po akong nagtatrabaho dito sa abroad. At 5 taon na po kami ng boyfriend ko. 3 years LDR. Sa loob ng 3 years na yon, sobrang okay naman kami kahit magkalayo. Pinuntahan niya pa ako dito sa abroad para lang mag-propose. And of course, I said yes. Nagbakasyon lang ako sa Pilipinas saglit para mag-prep ng kasal namin. Nakipagkita sa mga suppliers, sa church, reception, venue. Tapos binisita ko rin yung mga magiging ninong at ninang namin. Wala rin kasing katsaga-tsaga tong boyfriend ko, or should I say, nung time na yon ay fiancé, na maghanda ng mga ganyang bagay. Kaya ako talaga. 5 buwan bago po yung kasal, nagtaka ako kasi tumawag sa akin yung suppliers namin. Tinatanong nila kung tuloy ba na ika-cancel yung kasal namin. Sabi ko, wait. Wala naman akong tinawagan para i-cancel tong kasal. Pero ang sabi ng isang supplier, yung fiancé ko daw ang nagpa-cancel. Agad akong tumawag sa fiancé ko noon pero wala siyang sagot. Kinakabahan na ako noon. Nag-aalala. Bakit hindi ko alam na hindi na pala tuloy yung kasal namin? Nag-alala din ako dahil nasa kanya yung ibang pera naming dalawa. Tumawag ako sa ate ko nung hindi ko na siya makontak. Ang sabi ni ate sa akin,
Hindi daw sila magkikwento. Ayaw daw nilang pangunahan kasi kailangan daw kay fiancé manggaling ang lahat. Hindi ko pa man din naririnig yung rason. Alam ko na merong problema. Naiiyak na ako noon dahil pinangarap ko ang kasal na ito eh. Pinangarap kong mapangasawa ang lalaking mahal ko. Pero hindi ako natiis ng kapatid ko. Iyak din siya ng iyak dahil sa nalaman niya. Ang sabi ni ate, nalaman daw nila na yung anak nung isa sa mga ninang dapat namin ay nabuntis ng fiancé ko. Ang masakit pa nun, tinatago sila pareho ng mga taong nagmamahal sa kanila. Kaya walang makakita at walang makakausap sa kanila. Ni hindi man lang ako nakakuha ng explanation. Ni hindi ko man lang siya nakausap. Di ko nagawang umiyak sa harap niya. Di ko man lang nagawang ipaglaban yung sarili ko. Sa ngayon po, canceled na yung kasal. Wala na kasing groom. Ako na lang yung natira. Kaya heto ako ngayon. Nagpapakapagod lang sa trabaho. Ilang oras lang ang tulog ko. Palagi akong nandito sa mga kaibigan ko. At ayoko na bumalik sa Pilipinas sa ngayon. Nagtatrabaho lang ako para makalimutan ang lahat ng sakit. DJ Lindsay, how do I move on from this pain? Kailangan ko pa ba siyang hanapin para makuha ko yung mga sagot sa tanong ko? O baka naman kailangan ko nang bitawan ang mga nangyari? Muli, ako si Pam at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hanggang 18 minutes after 9, same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Hanggang huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, kasalanan ng mga kinuha mong ninang. Hindi pala mapapagkatiwalaan yung lahi ng mga kinukuha mong ninong at ninang, nakakalok. So, hindi mo naramdaman na meron siyang something with anyone? Well, paano nga naman magkalayo sila, 'di ba? Nasa abroad yung isa nandito sa Pilipinas. Kaya nga ba nakakatakot talaga kapag long distance relationship, no? Talagang it's not for me. Ang long distance relationship ay para lamang sa mga taong loyal at faithful sa kanilang mga kapareha. Wow! Sabi ng mga commenters natin, naku, ang sakit naman po, DJ Lindsay. Oo, sabi ni Ate Rosie, OMG, diba? So masakit naman. Good morning sa lahat po ng mga panggapo natin. Kay Irene, kay Rosie, kay Jacob, si Jessica, si Loie, at saka sino pa yung mga nandito? Si Rosemary Batika. Ang sakit-sakit naman po, DJ Lindsay. Pero alam mong katotohanan ng buhay, it happens, it really happens. Na sometimes, sobrang kampante mo, hindi mo napapansin na yung ahas pala
na may daladalang poison, na may daladalang, alam mo yon, makakamatay sa'yo, nandyan lamang sa tabi mo. Wala tayong kaalam-alam minsan. Yung tao pala natatraidor sa, ano daw yon? Tatraidor sa atin. Sorry na direct. Yung tao natatraidor sa atin, nandyan lang pala sa tabi natin. At ang nakakatakot dito at saka nakakapanghinayang is that ang turing natin sa kanila is hindi ibang tao. Minsan kung sino pa yung magpo-poison sa atin, di ba, magdadala ng total sakit at saka ultimate na suffering sa atin ay yung hindi ibang tao, hindi mga stranger, di ba? Pamilya, close friends, yung mga taong constants mo, yun ang mas magdadala talaga ng sakit at pain and suffering sa'yo. Kaya, ako sa'yo, di ba? Choose your circle wisely. Di ba? Kasi, wala man lang, nakiinis lang ako dun sa part na ang dami mong kamag-anak dito sa Pilipinas. Diba? Agree kayo? Ang dami mong pamilya dito sa Pilipinas, ang dami mong kaibigan, pero ni isa, kung hindi ka pa nagtanong at kung hindi ka pa tinawagan ng supplier mo, hindi mo malalaman. Diba? Kung hindi ka pa tinawagan ng supplier na, confirm po ba? Cancel po ba yung kasal ninyo? Diba? Para kang baliw na nag-i-expect ng wala. Wala palang mangyayari. Kasi wala naman palang kasal na magaganap. At bilang isang babae, talagang it pains me to know na somebody, some woman out there ay nakakaramdam ng ganyan na pain. Diba? Would you agree with me, guys? Nakakainis yung ganong diba? Ang dami mong kamag-anak, mga pinsan, o diba? Ang dami mong mga kaibigan dito. Sabi kaibigan ka. Diba? Pero, kasi crucial yan ha. Malaking pagbabago sa buhay ng isang tao ang pagpapakasal, 'di ba? Kaya naman, kung meron mang makakaapekto dun sa kasal ng kaibigan mo o mahal mo sa buhay, dapat sabihin mo agad, lalo na kung nagloloko yung mapapangasawa niya. Wow! Kasi, 'di ba, isang isang step ito and everything will change sa buhay. Status ng babae, lifestyle niya, 'di ba? Kung ano mang meron sa buhay niya, magbabago lahat. Yung apelyido niya, i-give up niya. 'Di ba? Dahil magpapakasal siya, 'di ba? Para lang makuha yung apelyido ng mapapangasawa niya. Tapos ikaw na kaibigan, nalaman mo na nakabuntis ng iba, yung mapapangasawa ng kaibigan mo, wala kang sinabi kahit ano. Yun doon ako naiinis, 'di ba? Bakit walang nagsabi sa iyo? Wow. Sabi ni Roger, it's my first time na makinig sa iyo, DJ Lindsay, and it will not be the last. I love it. Oh, thank you very much. Sabi naman ni Jessica, nakakatrauma naman po yun. Pakatatag ka, letter sender. Sabi naman ni Rosie, Pam, masakit yung ginawa ng fiancé. Hayaan mo na siya, bitawan mo siya. Pasalamat ka, nalaman mo nang hindi pa kayo kasal. So true. Sige, we have to give it dun sa part na yon, no? Na totoo nga naman, mabuti na lang at hindi pa kayo na ikakasal. At nalaman mo na may ginagawang kabulastugan pala itong fiancé mo, di ba? Wow! Kasi naman sa kasal na kayo, wala nang bawian, touch move na, nagkapirmahan na, saka mo malalaman na meron pala siyang ginawang kalokohan. Diba? Sabi ni Merlin, ang sakit naman po. Pero mas okay na yan. Ate, na nangyari yan nang hindi pa kayo kasal. Mas masaklap kasi pagkasal na kayo. We know na mahirap maka-move on, lalo na ikakasal na kayo, pero no choice. Kasi meron na siyang nabuntis. Ang kailangan mo, kalimutan na po siya kasi meron na siyang magiging anak sa ibang babae. Sana man lang may kabig, no? Sana man lang may kumabig si kuya, 'di ba? Nalaman mo na nakabuntis si fiancé mo, tapos yung mararamdaman mo na nag-e-effort si fiancé to reach out to you at sabihin na paninindigan ko yung bata pero ikaw yung mahal ko. Nagkamali ako, alam ko tao lang ako, natukso, may weaknesses ako, pero ikaw ang laman ng puso ko, mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, itutuloy natin ang kasal kasi hindi ko kaya nang wala ka sa buhay ko. Sana may ganyang kambyo, be. Diba? Kaso wala. Hindi mo nga makausap yung fiancé mo at hindi mo rin matuntun yung babae. So, ibig sabihin, ayaw magpakita, ayaw mag-explain. Wow! Diba? Sabi ni Lian, Yotoan, good morning to everyone. It hurts me naman po. Parang sinaksak ka na ate sa likod. At sa lahat ng mga tao sa paligid mo, wala man lang nagsabi sa'yo ng totoo. Nagmukha kang tanga, pati sa mga kamag-anak mo. I-relax mo lang ang sarili mo, ate girl, at si Lord na po ang bahala sa kanila. Lalo na sa mapapangasawa mo, pabayaan mo na sila. Habang unti-unti pong namamatay ang mga ilaw dito sa harapan ko. Diba?
Bakit? Parang ayaw nyo akong gumanda for today's video. Sabi naman ni Marilyn, para sa peace of mind mo ate, hanapin mo siya sa kahit anong paraan. Need mo ng explanation and closure. Ganon. Oh. Paano kung ang hirap hanapin ng closure ate? Hanapin pa din kahit ayaw magpakita ng closure. Wow! Diba? Oh, pero well, doon sa tanong na should I let go? Dapat ba hanapin ko pa yung fiancé ko and ask for explanations? Valid na explanation about what happened. Ako kasi, kapag sobrang sakit na, parang mas masakit yun na makita siya harap-harapan, 'di ba? Tapos manghihingi ka ng explanation sa kanya. Na hindi natin alam kung yung bang explanation na yun may katotohanan ba o wala. O baka nag-explain lang siya just for the sake of explaining to you. Pero ang katotohanan, wala naman talagang dapat i-explain. Kabuntis na siya. Ano pang explanation yung kailangan mo dyan? Diba? Ibig sabihin lang nun, hindi siya faithful, hindi siya loyal sa'yo. Diba? Ibig sabihin lang nun, isa lang ito, malamang hindi naman sa pinag-overthink ko kayo ng malala, pero pwede rin. Isa lang ito sa mga bagay na hindi mo alam na nangyayari behind your back. 'Di ba? What more? 'Di ba? Yung mga bagay na hindi sinasabi sa iyo ng mga nakakakilala sa iyo, mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Kasi nasa malayo ka eh. 'Di ba? So hindi mo alam talaga kung anong ginagawa ng jowaers mo. 'Di ba? Maaring isa lang ito sa numerous or sa multiple sins na ginawa sa iyo or mistakes na nagawa sa iyo nitong fiancé mo. Aww. No one knows. Sila lang ang nakakaalam niyan. Pero at least, sabi nga nila kapag may apoy, may usok. At lalong-lalo na kapag may mabaho, ibig sabihin may bulok. Medyo kadiri tayo sa part na yun, but yun ang katotohanan ng buhay, my friend. 'Di ba? Walang lihim na hindi nililiham. Walang lihim na hindi nabubunya. Sabi ni Irene, for me mas okay po na nawala na po siya kesa magpaliwanag pa dahil yun na yun, nagkamali siya. Sabi ni John, wasting time si Ateng, move forward. The fact na nakabuntis is already a closure. Well. That's kind of something. Charing. Move forward ka na po. Next, you deserve someone better. Sabi naman ni RJ, good morning DJ Lenz. Sabi nga nila, give thanks in all circumstances. Good thing hindi na nalaman or good thing din na nalaman mo agad bago kayo nagpakasal. Be a better version of yourself. Ipakita mo sa kanila na hindi sila kawalan. Haha. Shoutout naman po sa mga taong walang concern sa'yo. Diba? Alam mo, more than the betrayal of your fiancé, it hurts the most yung malaman na kapag pala naging wreck na yung mga bagay-bahay, in the middle of chaos, walang magsasabi sa'yo. No one bothered to tell you what's happening sa buhay mo kahit may alam sila. Wow! Yun yung pinakamasakit sa lahat. Pinakamasakit is yung nalaman mo na hindi lang yung fiancé mo ang nag-betray sa'yo. Kasi kapag wala kang ginawa at alam mong may maling nangyayari, sa isang sitwasyon, di ba? Pag may nakita ka na may taong naargabyado, meron kang lakas na gawin yung tama, pero hindi ka gumalaw, nasa gray area ka lang, parang kumampi ka na rin sa mali. Di ba? Sorry ha. Like ako ang paniniwala ko na nakuha ko to kay Anita kay Anita Sumang, asawa ni Roy. Hi Mare, see you later. May magkikita pala mamaya. Ang sabi ni Aning, alam mo Mare, wag lang magpapakita sa akin yung mga kaibigan ng asawa ko na nagloloko sila. Kasi sasabihin ko talaga sa mga asawa nila. Kasi kaibigan ko yung mga asawa nila at ayokong mangyari sa akin ang ganyang bagay. Yung tipong niloloko ka na pero walang nagsasabi sa'yo. Ayokong mangyari sa akin yun. At hindi ko wini-wish na mangyari sa akin yun, 'di ba? For that thing to happen. But yun nga, wag lang sana akong makakita na nagloloko yung kaibigan ng asawa ko kasi sasabihin ko talaga sa asawa nila. Kasi ayoko na makasakit ng babae. Kasi ayoko na mangyari din sa akin yan. Babae ako, alam ko yung nangyayari. Alam ko yung mararamdaman ng kapwa ko babae. Diba? Sabi ni Lynn, pinalaya ko na siya. Makulog sa payo ang stress. Ano daw?
Sabi ni Diesta, hanapin mo siya pag nakita mo, sampalin mo agad. Kahit paano makabawi ka. Hoy, ang violent. Oo. Sabi dito, hindi lahat ng closure mabibigyan po ng peace of mind. Kaya dapat minsan tayo na mismo ang lalayo para isave ang sarili natin sa lahat ng makakasakit pa sa atin. Sabi naman ni Jeff, congrats DJ Lindsay for VP Choice Kabogera Award. Hoy, kabog na ba? Hindi natin alam kung ano ba sino na ba? Wala pa, hindi pa yata lumalabas eh. Oo. Tingnan natin. Sobra pa po dyan ang pinagdaanan ko. Masaya na kami ng anak ko. 10 years na pagsasama. Goodbye. Sabi naman ni Juan de Frias, ikaw na. Galing talagang magpayo. Hoy, hindi na. Sorry. Hindi, para sa akin lang, di ba? Sabi nga nila, do not do unto others what you don't want others do unto you. Di ba? Huwag mong gagawin sa iba ang mga bagay na ayaw mong gawin din sa'yo ng ibang tao. Wow! Lagyan niya ng paniniwala ko. Kapag meron kang capability to do something na itama ang mali, kapag may nakikita kang mali, halimbawa may nakikita kang binubugbog, tapos may strength ka naman to call the police, so bakit hindi ka gumawa ng paraan para matulungan yung binubugbog? 'Di ba? Yung iba kasi walang gagawin eh, 'di ba? Ayoko madamay diyan, pare, bahala kayo sa buhay niyo. 'Di ba? Ibig sabihin, parang pinapabayaan mo lang na manaig yung masama, 'di ba? Kaya meron ka namang kakayanan na gumawa ng mabuti, bakit hindi mo gawin? Ano ka, puno? Wala kang ano diyan, wala kang galaw diyan. Wala puno kasi may nakukuha tayo sa puno. Ano ka, pader? Oo, wala kang silbi diyan. Oo. Sabihin ng iba, uy, may silbi po yung pader, DJ Lindsay. Oo nga, oo. Wala kang katulad. Isa kang lalaking walang silbi. Sabi dito ni hello kay Duding Bulangis, at saka sabi dito ng mga pangga po natin, ikaw na talaga DJ Lindsay. Congratulations po. Thank you so much sa inyong lahat. But salamat po ulit ha sa lahat po ng mga bumoto po sa VP Choice Awards for Energy FM, kay Papa Jackson, sa akin, Carjack. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, ulitin ko po, maraming salamat sa University of the East Community. Oo, dahil talagang nakita ko na pinost talaga nila ako dun sa page, and yung support talaga nila. Maraming thank you po. And kay Coach Melvin Reyes, maraming salamat, Coach. Hintayin natin kung ano mangyayari, ang lalabas sa resulta. Maya-maya ng konti. And for Pam, alam ko walang tamang salita, 'di ba, to console you because sobrang extreme nang nangyari sa'yo. Hindi mo kasi, ang ending is that hindi mo makokontrol talaga yung mga bagay na pwedeng gawin sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Hindi natin alam kung sino mga kakampi natin. 'Di ba? Hindi natin alam kung sino yung magtataas sa atin, kung sino yung magtatanggol sa atin sa mga pagkakataon na sinasaksak tayo patalikod ng ibang tao. Wow! Yan ang katotohanan ng buhay. May mga taong magpe-pretend to be close to you, may mga taong magpe-pretend to be family with you. Pero ang katotohanan, kapag crunch time na, kapag nagkagipitan na, wala silang gagawin. They shut their mouth and bala siya dyan. Di ba? Ginawa niya yun eh. Kasalanan niya yun eh. Ganon pa yung mga maririnig mo. Kalma be, kalma. Oo, kalma. Bebe, kalma. Kumalma ka. Kasi ang tanging magagawa mo lang is kontrolin yung emosyon mo at yung mga magagawa mo. Oo, hindi sila totoong kaibigan. Oo, hindi sila totoong pamilya sa'yo. Pero ikaw, totoo kay. And that matters a lot. This time around, nakilala mo na yung mga taong nasa paligid mo. Alam mo na ngayon kung paano ka kakambyo at aabante sa buhay. Wow! Alam mo na ngayon kung paano ka lulugar sa buhay nila. At most especially, alam mo na kung paano mo aalagaan yung sarili mo. As to the fiancé na hindi ka ginawa ng mabuti at ayaw magpakita, hindi nag-e-explain, mo na friend. Hindi mo na kailangan pa maghanap ng explanation. Diba? Ang sabi nga ni Papa Jackson, ang explanation ay hinihingi lang at kinukuha lang kung available at ibinibigay. Pero ang closure na yan, hindi pa ba sapat na closure yung meron ka ng, 'di ba, meron siyang iba, nakabuntis siya at ayaw niya mag-explain sa'yo, 'di ba? Oo. Sapat na closure na yon. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Sa mga kababaihan po na mahilig sa closure, huwag natin pong bigyan ng torture ang sarili natin. Minsan mas nakaka-torture yan. 'Di ba? Yung hanap ka ng closure pero wala ka namang nakukuhang closure. Mo na. Minsan, no answer
is an answer. Diba? Hello sa mga taga dyan sa Mariveles, Bataan. Hello kay Irene Villanueva. Shoutout din po sa mga taga Santa Ana, Pampanga. Sabi ni Marilen Timbol. Okay, so yon ang ending, ang parting words natin. No answer is an answer. Okay. Sana maging okay ka, Pam. Leaving you with this song from Jaya. This one is called Dahil Nga Ba Sa Kanya. 9:35 on the clock. Tutok